Po, at punta po tayo ng San Pablo, Laguna. Nandun si kapatid na Ato. Yes, kapatid na Ato. Salita Daniel, ako na po magtatanong, si kapatid na Rustico Briones, isa pong katoliko. Ito kapatid. Magandang gabi sa Brother Remy. Gusto ko pong maliwanagan kung ano sa hulugan ng pangalang pangitain sa Ezekiel chapter 1. 1-2-3. Maraming salamat. Basahin po natin yung talatang ibinigay. Nangyari nga ng ika-30 taon sa ika-4 na buwan, ng ika-5 araw ng buwan, samantalang ako'y kasama ng mga bihag sa pangpang ng ilog Shebar, na ang langit ay nabuksan, at ako'y nakakita ng mga pangitain mula sa Diyos. Nang ika-5 araw ng buwan na siyang ika-5 taon ng pagkabihag ng Haring Joaquim. Ang salita ng Panginoon ay dumating na maliwanag kay Ezekiel na saserdote na anak ni Buzi sa lupain ng mga Kaldeyo sa pangpang ng ilog Shebar, at ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanya. At ako'y tumingin, at narito, isang unos na hangin ay lumabas na mula sa hilagaan na isang malaking ulap, na may isang apoy na naglilikom sa sarili at isang ningning sa palibot. At mula sa gitna niya may parang metal na nagbabaga mula sa gitna ng apoy. At mula sa gitna niya nanggaling ang kahawig ng 4 na nilalang na may buhay. At ito ang kanilang anyo. Sila'y nakawangis ng isang tao. At bawat isa ay may 4 na mukha. At bawat isa sa kanila ay may 4 na pakpak. At ang kanilang mga paa ay mga matuwid na paa. At ang talampakan ng kanilang mga paa ay parang talampakan ng paa ng isang guya. At sila'y nagsisikinang na parang kulay ng tansong binuli. At sila'y may mga kamay ng tao sa ilalim ng kanilang mga pakpak sa kanilang 4 na tagiliran. At silang 4 ay may kanilang mga mukha at may kanilang mga pakpak na ganito. Ang kanilang mga pakpak ay nagkakadaitan. Sila'y hindi nagsisipihit ng sila yumaon. Yumaon bawat isa sa kanila na patuloy. Tungkol sa anyo ng kanilang mga mukha, sila'y may mukhang tao. At silang 4 ay may mukha ng leon sa kanang tagiliran. At silang 4 ay may mukha ng baka sa kaliwang tagiliran. Silang 4 ay may mukha rin ng agila. At ang kanilang mga mukha at ang kanilang mga pakpak ay magkahiwalay sa itaas. 2 pakpak ng bawat isa ay nagkakadaitan, at ang 2 ay nagsisitakip ng kanilang mga katawan. At yumaon bawat isa sa kanila na patuloy, kung saan naparoroon ang Espiritu, doon sila na nga paroroon. Sila'y hindi nagsisipihit ng sila yumaon. Tungkol sa anyo ng mga nilalang na may buhay, ang kanilang katulad ay parang mga bagang nagniningas, parang mga sulo. Ang apoy ay tumataas at bumababa sa gitna ng mga nilalang na may buhay, at ang apoy ay maningas, at mula sa apoy ay may lumabas na kidlat. At ang mga nilalang na may buhay ay nagsitakbo at nagsibalik na parang kislap ng kidlat. Ayon. Alam mo po kapatid, yung pangitain na yan ay ang kinalaman dyan ay doon sa nilalang na buhay, for living creatures. At nakita yan ni Ezekiel nung sa may bandano ng ilog Shebar. Nakita niya yung pangitain, nabuksan yung, ulitin mo nga yung party na yun, si Flo, nabuksan ng langit. Opo, sa uno, nangyari nga ng ika-30 taon sa ika-4 na buwan, ng ika-5 araw ng buwan, samantalang ako'y kasama ng mga bihag sa pangpang ng ilog Shebar, na ang langit ay nabuksan, at ako'y nakakita ng mga pangitain mula sa Diyos. Yun. Sa mga kapatid, itong nakita po ni Ezekiel na ito, nakita niya ito nung mabuksan ng langit. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na nasa langit. Gaya po ng ganito, para maintindihan mo, kapatid, basahin natin ang Apokalipsis 4:1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako, at narito,
ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sapakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, "Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin." Pagdakay, napasa espiritu ako at narito, may isang luklukang nalalagay sa langit at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Sa 4:6. At sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin. At sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may 4 na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon. At ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka. At ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng sa isang tao. At ang ika-4 na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad. Ayan. Sa makapit, kapatid, para maintindihan mo po ang punto kong gusto sabihin, yung nakita ni Propeta Ezekiel, nakita niya yun nung mabuksan yung langit. Sa panahon naman ni Juan, meron ding nakita si Juan, 4 din na nilalang na buhay. Nandun naman sa may trono ng Diyos. So ito pong mga ito, mga pangitain nasa langit, yan po ay hindi dito sa lupa mga pangyayari, nasa langit po yan. Ano ang ibig kong sabihin, kapatid? Mga bagay ito na nangyayari doon sa kaharian ng Diyos, doon sa may trono ng Diyos, doon saan nandoon ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Bakit ito ipinakikita sa atin? O sa kay Ezekiel, at saka ba't ipinakita rin ito kay Juan? Para makapagtiwala tayo na merong mga bagay na nasa langit na hindi natin sukat abot maisip ang mga bagay na ito. Pakinggan nyo sa isang talata ng Isaiah 55. Ganito ating mababasa sa 8. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Ng Diyos na kung paano ang taas ng langit sa lupa, gayon ang wika ang aking lakad at ang aking kaisipan, mataas kaysa sa inyong kaisipan. Kaya napakahirap na maarok ng tao ang mga bagay na nasa langit. Kaya lang, mga kapatid, kaya po ipinakikita ito sa atin para magkaroon tayo ng ideya kung ano ba ang nasa langit, ano ba ang nandoon, ano ba ang nangyayari doon. Kasi ipinakikita sa atin na sa langit, sa kinalalagyan ng Diyos, sa kung saan naghahari ang Diyos, merong mga bagay na kagilagilalas, pero hindi naman lahat ng ito mauunawaan natin sa ating panahon. Ito po'y mga pangitain sa langit, yung kay Ezekiel at saka yung kay Juan. Kung ang pangitain po'y nauukol sa lupa, maiintindihan po natin yun. Pero kung ang pangitain ay panglangit, nakareserba po yan para maunawa ng mga taong maliligtas pagdating nila sa langit. Pakinggan nyo sa isang talata ng 1 Korinto 2 at versikulo 9. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Meron pong mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi pumasok sa puso ng tao, hindi narinig ng tainga. Mga inihanda ng Diyos para bang, kumbaga parang isang sorpresa para sa mga nagsisiibig sa Diyos. Kaya nakasulat yan sa Biblia para magbigay ng pahiwatig sa atin ng Diyos na merong mga bagay na kagilagilalas na nasa langit. Pero hindi po ang ibig sabihin lahat nung nasa langit maiintindihan na natin. Kagaya nga ni Juan,
Nung nakikita niya yung mga pangitain, sinusulat niya sa Apokalipsis. Meron po siyang nakita. Ayaw ipasulat sa kanya ng Diyos eh. May narinig siya. Basahin natin sa 10:4 ng Apokalipsis. At pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Ayun, ayaw ipasulat ng Diyos. At ito'y parang sorpresa dun sa kanyang mga lingkod na magiging dapat sa kanya. Alam kasi ng Diyos na ang Biblia babasahin ng mga manluloko eh. Babasahin ng mga mandarayang pastor, babasahin ng mga magnanakaw. Eh hindi lahat ng bagay ng Diyos ipapaalam niya sa lahat ng klase ng tao. Ang sabi, mga inihanda ito ng Diyos para sa mga nagsisiibig sa Kanya. Yung mga taong talagang may malinis na puso, iyon ang pinaghandaan ng Diyos ng mga bagay na ito. Sabi nga ng Panginoong Hesus, mapalad ang may malinis na puso, makikita nila ang Diyos. Ayun, meron tayong makikitang hindi makikita ng iba kung tayo magiging dapat sa Diyos at makakarating tayo sa langit, kapatid. Pinahihiwatig lang ng Diyos na merong mga bagay na kagilagilala sa langit, mga kaalamang hindi pinahihintulot ng Diyos malaman basta-basta ngayon ng tao, kundi ito'y inihahanda niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Halimbawa, sa 2:17 ng Apokalipsis, ganito po ating mababasa. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Kaya mo lang naman matatanggap yung pag nagtagumpay ka na, naligtas ka na, matatanggap mo yon. Eh walang makakaalam nung nakasulat kundi yung tumanggap. Kaya kahit ano pong tanong ang gawin nyo sa akin, hindi ko po alam yon dahil hindi pa naman ako nagtatagumpay. Hindi pa naman dumadating yung wakas. Kaya tayo magtatagumpay pag nahatulan na tayo, sabi sa 3:4 ng Roma. Huwag nawang mangyari, oo. Bagkus pa nga ang Diyos ay tapat, datapwat ang bawat tao ay sinungaling, gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita, at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Ayan, pagkatapos po ng paghatol, saka tayo masasabing nagtagumpay. Pag nagtagumpay ka, saka ibibigay sa iyo yung batong puti, kung saan may nakasulat na bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yung tumanggap. Yun. Kaya meron po mga nakareserba ang Diyos sa langit, gaya rin nung sinabi ni Pablo sa 12:4 ng 2 Korinto. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Ayun, meron pong mga salitang hindi nga dapat salitain ng tao. Narinig ito ni Pablo nang siya'y agawin hanggang sa paraiso. Ibig ko lang pakita, kapatid, na sapat na sa atin na malaman, sa langit pala, meron palang 4 na nilalang na buhay. Parang mga kirubin, parang angkin. No? 4 na nilalang na buhay na merong mga pakpak, may mga mata, yung kanilang pakpak. Tapos meron doon isang mukhang leon, isang mukhang tao, isang mukhang guyang baka, at isang mukhang agila. Parang ganon. Pero yung buong kapaliwanagan nito, kapatid, nakareserba ito para doon sa makararating sa langit. Yun po ang sagot ko sa inyo. Maraming salamat sa gusto ko lang po ang inyong paliwanag. Sana, kapatid, makarating ka po sa langit. Napakaligayang makarating doon. Lahat ng tanong mo na yan, maintindihan nyo po doon. Kasi, miski yung mga propeta nung una, hindi nila naintindihan lahat yung pinagsusulat nila . Kasi po, nakasulat sa Biblia, may mga kaalamang nakareserba lang na bilang sorpresa para sa mga maliligtas at magiging karapat-dapat sa Diyos. Sana makarating ka po ron. Sana ako rin. Okay po. Sama niyo po kami. Yan.
At lipat na po tayo sa Masbate City. Ando naman po si kapatid na Danny Navales at si kapatid Roland Antonio. Sige po, kapatid na Daniel, ang una po magtatanong dito sa Masbate, si kapatid na Tina Brigante, isa pong Katoliko po. Sir Eli, tatanong ko lang po kung bakit nilalang ng Diyos ang tao at pagkatapos po ay nagpupuntunan. Kasi kaya may paghuhukom, merong hindi sumusunod sa Diyos. Kung wala sanang hindi sumusunod, wala nang paghuhukom. Alam mo ba na meron tao hindi huhukuman? Alam mo ba yun? Basahin natin ang 8:1 ng Rome. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus na nagsisilakad hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Wala nang hatol, wala nang paghuhukom sa mga na kay Kristo Jesus na kung lumakad ay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Alam mo kasi yung paghuhukom, kaya po itinakda ng Diyos yan sa tao na kanyang ginawa. Meron kasi hindi gumagawa nung ipinapagawa ng Diyos eh. Basahin natin ang Efeso 2:10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya tayo ginawa ng Diyos para gumawa ng mabuti. Eh meron gumagawa masama, kaya huhukuman. Diba? Basahin natin ang Ecclesiastes 12:13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaya pala maghuhukuman Diyos kasi merong gumagawa ng masama. Kaya maghuhukuman Diyos. Ayun. Kasi tayo ginawa ng Diyos para gumawa ng mabuti. Sabi dun sa Efeso, kung ibabalik natin, tayo'y kanyang gawa. Diba, tanong mo, ba't ginawa ng Diyos ang tao? Sabi ng Biblia, tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya tayo nilalang para gumawa ng mabuti. E ba tayo huhukuman? Kasi meron hindi gumagawa ng mabuti. Yung masama ang ginagawa. Yun ang dahilan kaya may paghuhukom kapatid. Sana naunawaan. Salamat po. Salamat po. At lipat tayo po ng Tarlac City, si kapatid na Rick Erese at kapatid na Lito Quezon. Tarlac, please. Kapatid na Daniel, ang unang magtatanong mula dito sa Tarlac kay kapatid na Eli ay si kapatid na Constance, si Daniel Paul Espiritus. Pakibigay lang po. Sige po, ang katanungan ko po, brother, ganito po. Alin po ba ang mahal ng Panginoon? Ang Spirit ay ang anghel po o ang tao? Ano lang po sa Biblia, kung may po sa talata na kanila po kung ano po ang may kaspanan na mga kakapasok po dyan. Salamat po. Basahin po natin ang Hebreo 1:14. Pakinggan nyo. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga mamana ng kaligtasan? Basa mo yon kapatid na Daniel sa Kapampangan. Ilangan espiritu lang manibala, mituburan ba sumuyo karetang magmanaking kaligtasan? Pakibasa natin sa Ilocano. Saan daya nga espiritu amin nagserbida ang maibabaon tapno agserserbi ang maipaay iti paglaingan dagiti agtawid to iti panakaisalakan. Ayon. Ang mga anghel po, mga espiritong naglilingkod para sa mga magmamana ng kaligtasan. So ang mga anghel po, ginagawa ng Diyos na mga tagapaglingkod sa tao. Kaya pala ginawa ang mga anghel para maglingkod sa tao. Sa palagay nyo, sino ang mahal ng Diyos? Yung pinaglilingkuran o yung naglilingkod? Di po ba? O, basahin natin sa Hebreo pa rin, Kapitulo 2.
Ganito naman ang ating mababasa sa 2:16. Sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Ayon, tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi ang tinutulungan niya ang mga binhi ni Abraham. So, sa tanong nyo, sino mas mahal ng Diyos? Mas malaki po ang pagpapahalaga ng Diyos sa mga tao kaysa sa anghel. Mas malaki ang pagmamahal, pagtulong ng Diyos sa mga tao kaysa sa mga anghel. Bakit po? Maaari yung itanong, bakit? Bakit ang tinutulungan ng Diyos mga binhi ni Abraham, mga tao, bakit hindi ang anghel? Sapagkat ang sabi po sa 2 Pedro, Kapitulo 2, ganito ang ating mababasa sa 11. Samantalang ang mga anghel, bagamat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan, ay hindi nagtataglay ng paghatol na may alipusta laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. Ang mga anghel po, sabi sa Biblia, mas lalong dakila ang lakas at kapangyarihan. Ang mga anghel po, mas malakas ang kapangyarihan kaysa sa tao. Kaya ang tao ang mas tinutulungan ng Diyos kaysa sa mga anghel. Siyempre, para kumbaga sa tao, mas tutulungan mo yung mahina kaysa dun sa malakas. Ganun po ang katalagahan ng Diyos. Itinalaga niya na ang mga anghel maging protector ng tao, tagabantay ng tao, maglilingkod sa tao, para sa mga maliligtas. Kaya ginawa niyang mas malalakas ang anghel kaysa sa tao. Kaya ngayon, kung ang tao'y mas mahina kaysa sa anghel, ang mga tao ang tinutulungan ng Diyos kaysa sa anghel. Sana nakikita nyo, kapatid, sa tanong nyo, sino ba ang mas mahal ng Diyos? Mga anghel ba o mga tao? Kung ako po ang tatanungin mo, batay sa Biblia, mas mahal ng Diyos ang tao kaysa sa anghel. Kasi ang Panginoong Jesus na bugtong na anak ng Diyos, isinugo niya para mamatay para sa mga tao. Di po ba? Basahin natin ang 3:16 ng Juan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon, maliwanag na para sa mga tao, ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Kasi gusto niya maantaong mailigtas, kapatid. Sa tanong nyo, sino ang mas mahal ng Diyos? Anghel o tao? Sa akin pong paniwala, wag namang magagalit yung mga anghel. Mas mahal ng Diyos ang mga tao kaysa sa mga anghel. Unang-una po, ang mga tao mas mahina kaysa anghel. Nangangailangan ng mas malawak na pagmamahal at proteksyon ng Diyos. Kaya nga yung mga anghel, ginawa niya protector ng tao tagapagsanggalang sa tao. Basahin natin ang awit 34:7. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng mga tatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Yan po yung tinatawag na anghel de la guardia. Ginawa ng Diyos na guardia ng tao ang anghel para ipagsanggalang. Kayo, ang palagay nyo, halimbawa, umanap ka ng guardia para guardiahan yung anak mo, mga security guard, di ba mahal mo yung anak mo? Kaya yung mga gwardiya, sila nga ang sasalo ng bala Yung mga dapat, yung gwardiya, unang masasaktan bago yung ginugwardyahan. Mas mahal kasi yung ginugwardyahan kaysa dun sa gwardiya. Yun po ang sagot sa tanong mo, kapatid. Maraming salamat po, brother. Sana po, isa lang po ang tagaturo. Ikaw na lang po, wala na pong iba. Kasi po, natatay niyo po ang katangian lahat. Salamat po sa Diyos, kapatid, sa inyong pagtitiwala, pero ang Diyos po sa Diyos po ang kapurihan. Lahat ng kapurihan ay sa Panginoon, hindi para sa atin. Magandang gabi po sa inyo. Salamat po. At Bayugan City muna tayo, kapatid na Dino Hilario, please. Opo, salamat sa Diyos, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po rito ay isang Katoliko, si Mr. Eddie Ampatin. Dito po ang question number 1. Si Kristo ang nagtayo ng Iglesia. Ang dating daan din po ba ay tinayo ni Kristo? At ito ang ikadalawa. Ano ang tunay na pangalan ng Diyos?
Alam mo kapatid, kinasangkapan lang siya ng Diyos. Ang talagang nagtatayo ang Diyos. Basahin natin ang 3:4 ng Hebreo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ang tagapagtayo ng lahat ng bagay ang Diyos, kapatid. Walang ibang tagapagtayo. Tumakasangkapan lang siya. Bawat bahay may nagtayo. Halimbawa, nagtayo yung building na kinalalagyan nyo ngayon dyan sa Bayugan. Meron kayo dyan building ngayon kung saan kayo nagkakatipon. Merong kinasangkapan na nagtayo niyan. Mga karpintero, mga engineer, maaari, mga kantero, yun, sama-sama sila nagtayo. Pero kung pag-uusapan talagang katotohanan, ang Diyos pa rin ang nagtayo niyan. Bakit? Yung kahoy dyan, yung simento, sa Diyos yun. Yung tao, yung kanyang lakas, galing sa Diyos. Kaya nung matayo na yan, ang Diyos pa rin ang nagtayo niyan sa katotohanan. Kasi kung hindi pumayag ang Diyos na yan ay matayo, hindi matatayo yan, di ba? Bawat bahay may nagtatayo. Pero ang nagtayo ng lahat ng bagay ang Diyos. Kasi lahat ng lupa, simyento, bakal, pako, kahoy, pati tao, galing sa Diyos. Kung isang bagay ay nangyari sa pamamagitan ng kapahintulutan ng Diyos, ang Diyos ang may karangalan doon. Gayon din naman ang iglesia. Si Kristo ang naparito sa lupa para tipunin yung mga anak ng Diyos, kaya natayo ang iglesia. Pero ang karangalan sa Diyos, gaya ng sabi ng ating Panginoong Jesus sa 14:10 ng Juan. Pakinggan mo. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Sa Cebuano, ang sabi ganito, wala ka ba muto nga ako aniya sa Amahan, ug ang Ama na niya kanako? Ang mga pulo nga akong gipamulong kaninyo, wala ko'y kapamulong sa akong kaugalingon. Apan ang Amahan nga nagapuyo kanako, siya gayud ang nagabuhat sa mga buhat. Sino ang nagabuhat sa mga buhat? Ang Amahan nga nagapuyo kanako, sabi ni Kristo. So, ang Diyos pa rin ang may karangalan. Yung mga ginagawa ko, sabi ni Kristo, hindi ko ginagawa at hindi ko sinasabi sa aking sarili, kundi ang Ama na nananahan sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. So, yung ginagawa ni Kristo, gawa pa rin ng Diyos yun eh. Kaya nung matayo ang iglesia, ang Diyos talaga ang nagtayo nun. Ginawa niya lang na instrumento si Kristo na kanyang anak. Ang katunayan, doon pa lang sa hula, ang Diyos na talaga ang magtatayo eh. Sa isang talata ng Amos 9:11, pakibasa. Sa araw na yaon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal, at tatakpan ko ang mga sira niyaon, at ibabangon ko ang mga guho niyaon, at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una. Kaya ang Diyos ang nagsasalita dyan eh, nung panahon ng matandang tipan. Sa araw na yon, ibabangon ko ang wika, ang tabernakulo ni David na nabuwal. Tatakpan ko ang mga sira niyaon. Babangon ko ang mga guho niyaon. Itatayo ko gaya ng mga araw ng una. Eh, paano itatayo ng Diyos? Siya ba mismo ang pupunta rito sa lupa para magtayo? Basahin natin ang Sakaryas 6:12. At salitain mo sa kanya na sabihin, ganito ang salita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, narito, ang lalaki na ang pangalay sanga, at siya'y sisibol sa kanyang dako, at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Ayun, merong hula si Propeta Sakaryas, merong isang lalaki na ang pangalan ay sanga. Pasisibulin siya ng Diyos, itatayo niya ang templo ng Panginoon. So ang magtatayo talaga, ang Diyos, gagamit lang siya ng kasangkapan, ang lalaking gagamitin niyang kasangkapan, ang pangalan ay sanga. Sa
sa Cebuano, ang sabi, ug sultihan mo siya nga magaingon, mao kini ang isulti sa Ginoo sa mga panon nga nagaingon, aniya karon ang tawo kan sang ngalan mao ang sanga ug siya muturok diha sa iyang dapit ug pagatukuron niya ang templo sa Ginoo. Sa hula ni Propeta Zacarias, ang pangalan ng lalaki, Sanga. Yun ang gagawin ng Diyos na kasangkapan para matayo yung templo, yung bahay ng Diyos o yung iglesia. Eh, sino ba yung Sanga na yon? Basahin natin sa 23:5 ni Jeremias, kapatid na Daniel. Ang sabi ganito, Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga, at siya'y maghahari na gaya ng hari, at gagawang may kapantasan, at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. Ayon, yung palang Sanga na yon, ang pangalan niya Sanga, manggagaling siya kay David. Sabi ng Diyos, magbabangon ako kay David ng matuwid na sanga. Magiging ito'y sanga ni David. Siyang gagamitin ng Diyos na instrumento para maitayo yung templo ng Panginoon. Sino ba yung sanga na yon, kapatid na Daniel, sa Apokalipsis 22:16? Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatutuo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Ang sanga ni David o ang supling ni David ay ang ating Panginoong Kristo. Kaya siya yung ginamit ng Diyos na instrumento para matayo yung iglesia. Kaya kung tatanong mo sa akin, si Kristo ang nagtayo ng iglesia, kasangkapan siya ng Diyos. Ang talagang nagtatayo ang Diyos. At ang iglesyang itinayo ay ang iglesia ng Diyos, kapatid. Basahin natin ang 2 Korinto 1:1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Kaya ang itinayo na iglesia ng Diyos, kapatid. Yun ang nasa Biblia. Kaya nga yun ang pangalan ng aming samahan Iglesia ng Diyos, Church of God, na mayroong mga miyembro sa iba't ibang bansa, international ang nakalagay. Kaya Church of God, yun aming pinaniniwala ang iglesia. Iglesia ng Diyos. Sa Bisaya, ang sabi doon sa Cebuano, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, pinaagi sa kabubuton sa Diyos, ug si Timoteo nga atong igsuon, alang sa iglesia sa Diyos nga anaa sa Korinto. Kaya iglesia ng Diyos, yung itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, iglesia ng Diyos, kapatid. Ngayon, yung dating daan ba, sino nagtayo? Sabi nyo. Alam mo, yung dating daan, pamagat ng programa yun sa radyo at saka sa telebisyon, kapatid. Pamagat yun, title ng program. Hindi naman yun ang aming iglesia na kinaaaniban. Ang aming iglesia ang kinaaaniban, yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Hindi naman po ang dating daan ng aming iglesia ang kinaaniban Ang kinaaniban namin, yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Yun pong ang dating daan, pamagat ng programa yon. Sa TV, sa radyo, sa internet, sa satellite, sa buong mundo, yun po ang pamagat ng ating programa, ang dating daan. Sa English, the old path. Sa Kastila, El Camino Antigo. Sa Portuguese, O Camino Antigo. Yan po. Sa iba't ibang wika, meron pong katapat na salita yan. Yung ang dating daan, the old path, El Camino Antigo, yung isa naman O Camino Antigo. Marami pong mga wika na iba't iba. Pero yan po pamagat ng program sa telebisyon at sa radyo. Ang iglesyang aming sinasampalataya ng kinaaniban,
ang Iglesia ng Diyos. Church of God sa Ingles, kapatid. Kaya, kung tatanong nyo, sino ba nagtayo nung Iglesia ng Diyos? Si Kristo po nagtayo nun. Nasa Biblia yun eh. Binabasa lang namin. Di naman kami nagtayo ng sarili namin eh. Binabasa lang namin, pinangangaral namin yung iglesyang nasa Biblia na itinayo ni Kristo. Eh yung dating daan, sino nagtayo? Ang dating daan po, hindi naman iglesia. Ang dating daan, programa sa radyo, telebisyon. Ako po nag-umpisa noon. 1980, nang una kong tawagin yung programa ko sa TV at saka sa radyo. Noong 1980 pa, ang tawag ko ron, dating daan. Yun po ang sagot ko sa yung tanong. Okay po. Sa Taoyuan City naman po tayo, sa Taiwan. Lipan po tayo doon. Ano nating kapatid na Armando San Diego. Taiwan, come in please. Magandang gabi po kapatid na Daniel at kapatid na Eli. Narito po ang ating magtatanong, si Stephen Clavero, sa Batista po. Magandang gabi po, ano? Ito po ang ating katanungan. Ano ba ang nasasabi sa Biblia sa mga taong hindi sumusunod sa utos ng Diyos? Alam mo kapatid, conforme sa panahon yun. Kasi kung sasagot ako ng bigla sa iyo, baka mali ang nangyari. Merong utos ng Diyos na hindi sinusunod eh. Kasi conforme sa panahon. Basahin natin ang Hebreo 1:1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ang Diyos ay nagsasalita mula pa sa umpisa kay Adan at kay Eva. Iba-ibang panahon, iba-ibang paraan at sa pamamagitan ng mga propeta. So, merong iba't ibang iniuutos sa Diyos. Kaya halimbawa, utos ng Diyos kay Noe, gumawa ka ng daong ng sasakyang kahoy sa gopher. At kukuha ka ng kahoy, tapos sisiksikan mo ng sahig. Utos ng Diyos lahat yun eh. Pero hindi naman natin sinusunod yun ngayon. O sino naman ngayon ang gagawa ng daong? Hindi naman kasi babaha na kagaya ng panahon ni Noe, kaya hindi ka na kailangan gumawa ng daong. Ngayon, utos ng Diyos ng una, maghahandog kayo ng mga baka na susunugin, mga kambing. Utos ng Diyos yun eh. Kaya hindi naman natin sinusunod yun. Pag sumagot ako sa'yo, ang hindi sumusunod sa utos ng Diyos,